Alright, marami tayong bibigyan ng reaction video ngayon dito sa video ni John Reps mga kapatid. No? Saudi Arabia naglunsad ng matinding airstrike laban dito sa Houthi. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tulad ng dati, magbibigay po tayo ng reaksyon at commentary sa mga mahalagang balita ngayon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. So ang videong panonoorin natin ay mula kay John Reps. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Ilalagay ko na lang po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Matapos atakihin ng rebelding grupong Houthi ang isang oil tanker ng Saudi Arabia sa Bab al-Mandib, ang Saudi Arabia ay naglunsad naman ng matinding airstrike sa Yemen at winasak ang mga pasilidad ng Houthi. Yun nga no, yun yung laman ng balita no, at dahil dyan, nagsagawa rin naman ng mga pag-atake ng ballistic missile etong Houthi doon naman sa Saudi Aramco. Pang nagkasagupa din ang Houthi at ang armadong tribo sa Yemen at matagumpay na tinalo ng tribo ang Houthi sa isang lugar na hawak nito. Habang patuloy naman ang atake ng Amerika sa Iran at sinira pati ang oil tanker ng Iran matapos itong tumanggi sa ipinapatupad na US blockade. Alamin na buong detalye mamaya. At si Secretary Gibo, binanatan ang China dahil sa mga panghaharas nito at hinihayag din ang mga plano ni Xi Jinping. Ito yung mga balita sa loob at labas ng ating bansa. No? Posibleng etong ginagawa ko tong reaction video bago pa lang tong video to, pero bago pinapanood nyo baka sabihin nyo late na naman. Reaction lang kasi to. Reaction lang to sa mga balita. Yung balita kahit last week pa yun basta binibigyan lang natin ng reaction. Habang patuloy ang gyera sa pagitan ng Iran at Amerika, mas lalong lumala ang gulo sa Middle East dahil tumindi na naman ang matinding palitan ng atake sa pagitan naman ng Saudi Arabia kontra Houthi. Ilang araw ang nakalipas nang atasan ng Iran ang proxy nito sa Yemen na Houthi na isara ang Bab al-Mandeb Strait at sa isinagawang blockade ng rebeldeng Houthi ay isang oil tanker ng Saudi Arabia ang tinarget umano nito. Ayon sa report ay ligtas ang mga crew ngunit nasira ang barko. Ayon nga sa Houthi, 'di ba, blockade for blockade. 'Yun ang kanilang diskarte ngayon, escalation for escalation. Kasi nga may blockade din ang Saudi Arabia doon naman daw sa kanilang airspace. At dahil sa ginawang yan ng Houthi, ay agad namang nagkasa ng retaliatory strike ang Saudi Arabia laban sa Houthi. Ayan na. Gabi ng Biyernes nang umatake ang Saudi sa mga posisyon ng Houthi sa Hodeidah Port. Hindi naman natinag ang rebelding grupong Houthi at gumanti naman ito ng drone at missile strike sa Saudi Arabia. Ayon sa Houthi, target ng kanila mga pag-atake ang mga mahahalagang infrastruktura ng Saudi Arabia. Na-intercept ng Saudi ang ibang mga ballistic missiles ng Houthi, ngunit mayroong pa ring mga nakalusot at isa sa mga tinamaang lugar ay ang Jazan kung saan naroroon ang malaking oil refinery ng Saudi na Aramco. Yun nga yung tinamaan. Sa galit ng Saudi Arabia ay muli itong naglunsad ng airstrike sa Yemen at sinira ang mga pasilidad ng Houthi sa Al-Jarf. Grabe no, bakbakan talaga nangyayari ngayon. Manib, Dala at Sanaa. Dami din Etong Houthi ay suportado to ng Iran Iranian-backed Houthi. Kumbaga ang Iran ng parang pumupondo sa kanila. Ang hirap mabuhay sa mga ganyang lugar kaya dito sa Pilipinas, no, huwag nating hilingin na dumating tayo sa puntong ganyan.
Matapos ang matinding palitan ng mga ataking yan, isang armadong tribo naman ang lumusob sa isang base ng Houthi kaya't nagbakbakan ng mga ito. Nakipag-coordinate umano ang tribo sa gobyerno ng Yemen at layo ng kanilang pangkat na buwagin ang grupong Houthi. ساعة الصفر Ito yung mga ayaw sa Houthi. الجيش والمقاومة هنا مقاتلين ساعة الصفر دقت حانت الآن. At habang patuloy ang sagupaan ng dalawang grupo, ang militar naman ng gobyerno ng Yemen ay naging backup ng mga tribo hanggang sa kanilang mapaatras ang Houthi sa Al-Jaf na isang kuta ng rebelding Houthi. Sa ngayon ay nakakalat na ang mga armadong tribo at Yemeni Armed Forces upang hindi umano makatawid ang mga Houthi sa ibang mga lugar na hawak nito. اليوم نزل يشتغل لا عجبك عمل. Samantala, sa gyera naman sa pagitan ng Iran at Amerika ay Diba? Iba-ibang mga tol, iba-ibang mga nagbabakbakan ngayon. Yan yung nangyayari ngayon sa ating daigdig. patuloy pa rin ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran. Lumabas naman ang mga haka-haka na magde-deploy umano ang Amerika ng mga ground troops sa kalupaan ng Iran. Kaya naman ang IRGC ay nag-deploy na ng mga militar sa mga coastal ng bansa at kabilang sa mga ito ang kanilang Jan Fada o yung mga sibilyang inarmasan na handang lumaban para sa kanila umanong bayan. Nako. Siyempre, hindi naman to ganun ka-trained, no? Ito yung mga, kumbaga, civilian to eh. Hindi naman sila yung ganun ka-trained eh. Pero willing silang i-voice na lang ang kanilang mga sarili para sa kanilang bansa. Kumbaga, ganun ang lumalabas. Kasi nga, di ba may mga ulat, may mga bali-balita na magsasagawa ng ground invasion etong Amerika, mga sundalo na. Troops on boots. Maging ang reporter ng Iran State Media ay armado na rin. Naku po. كمان مولانا همیشه میکروفون هست. At dagdag na balita mga kabayan, pakinggan naman natin ang ilan sa mga banat ni Sekretary Gibo laban sa China. Hindi na naman natin kailangan sabihin may mga hamon sa ating teritoryo ang China. Hindi natin alam in the future kung sino pa ang magiging magbabalak na masama laban sa atin. Kaya ang leksyon nito, lahat ng bansa sa mundo nagpapatibay ng kanilang deterrence and external defense. Ito, hindi na pansin ito sa ilang taon. Ngayon naman, nung umupo si Presidente Marcos, pinabilisan niya. Yes, sir. Yung Defense Department mismo, yung mission area, yung ating operations ay taliwas sa kailangan nating gawin. Kasi ang defense design hindi nagbago magmula World War II eh. Ngayon lang nagbago yan eh. Yes, sir. So, hindi proactive ito, hindi deterrent ito. Nag-reactive. Ngayon, kung gawin mo ito sa isang organisasyon sa privado sektor, lugi ang kalalabasan eh. Kaya, ito ang nakita kong dapat gawin. Kailangan talaga mas mabilis kumilos. Mas mabilis kumilos, hindi lang kami, buong gobyerno yan. Pag-iisip na kailangan. Well, ito walang usapang politika mga kapatid Kasi alam nyo mga tol, dapat kahit sinong presidente ang maupo, dapat ang isa sa mga hindi kinakalimutan is yung depensa ng ating bansa. Kasi hindi natin pwedeng sabihin payapa naman, wala namang kaguluhan, hayaan na lang natin dyan O kaya na pag-iwanan yung bansa natin Kaya na pag-iwanan, tingnan nyo sabi rito ni Secretary Gibo, hindi nagbago mula ng World War II. Diba? So kahit dapat kahit sinong presidente ang maupo, tungkulin yan. Ang kailangan nating inaano rito mga tol, yung AFP natin, yung PCG natin, yung Navy, Air Force. Bilisan natin ang trabaho. Hindi na pwede yung panahon ng noong araw, no? Kahit bilisan mga tol, hindi pa rin natin kayang habulin. Kasi sobrang dekada ang nilamang nila sa atin. Yun ang katotohanan. Dekada. Kasi habang ang Pilipinas na-stuck na doon sa lumang panahon, yung ibang bansa walang tigil sa pag-upgrade ng kanilang sandatahan. No, kaya tingnan nyo, yung mga napaglumaan ng ibang bansa, bagong-bago sa atin. Ganon tayo na pag-iwanan.
yung Filipino time, nga, hindi pwede yun. Yes, sir. Dapat more than 100% faster. Kasi mas mabilis yung mga hamon Yes, sir. sa lipunan. Dapat mabilis ang paggagawa natin ng bakod. Lalo-lalo na kung may kapitbahay ka na loko-loko. Tignan lang natin ang mga bansa natin. Lahat nagpapatibay ng kanilang depensa. Yung Indonesia nga, kalalayo-layo sa konti lang yung portion nila sa South China Sea, yung mga natuna. 47 na fighter ang binili na top line galing sa France. Oh, biruin mo, 'di ba? Indonesia mga tol ah. So, gising. May kailangan din tayo ng deterrence and multi-role capabilities. Eh kaso dito, pag nagre-request sila ng budget, mga tol, napakaraming interview, napakaraming mga pag nababudget request, ang daming mga tanong, ang daming kung ano-anong ang daming pumipigil. Importante ito na kailangan gawin. Kaso, may problema ako sa horizon eh. 15 years yan eh. Yes, sir. Akma pa ba yun sa panahon? Kailangan ready kang bumili kasi shortage ngayon ng defense equipment. Mahuhuli ka sa pansitan. Kaya sinasabi ko kailangan bumilis ang proseso. Problema, ang bagal ang budget. And gaya na sinabi niyo, At sir. mamahal. Isang taon mo lang palampasin. Mamahal yan. At sa bilis din, sir, ng technological development, what you are going to buy 15 years after, baka obsolete na, sir. Hindi, tsaka buy yun. Yung SRDP natin, ang pinakamalaking kulang dyan, walang pampuhunan ang gobyerno. Yun lang. Ikaw ba, let's say, gumawa ka ng produkto, tapos sasabihin sa'yo, dito ka na lang mag-produce. Hatian ka ba nun? Na wala kang inambag sa una? I mean, basic human psychology yan eh. Pangalawa, ang kailangan natin ma-develop, yung scaling production natin. So, wala kang budget sa research and development. Paano yun? Talagang nireview namin lahat yan. Tinetailor make namin yung mga strategiya natin para maka-adapt dito na mahirap. Kaya nga, pag nag-joint exercise dito, katakot-takot na eroplano ang dinadala ng ating kaalyado kasi that's the only way na ma-transport mo. Gumagawa tayo ng mga alyansa ng mga bansa na walang masamang balak sa atin against isang bansa na talaga namang talamak yung intention. Yes, sir. Sinungaling pa. Alam na kung sino. Biro mo, pati naman dun sa South Pacific, nagpabagsak sila ng missile doon. Walang provokasyon. Yun nga lang, may pinupuntahan itong mga ginagawa nila. Hindi ito isolated incidents. Merong yang binabalak. Lalong-lalo na itong latest incident bago itong malaking komperensya ng mga foreign ministers dito. Bakit itinaon doon? Hindi yan gumagawa. Hindi yan random, sir. Hindi at random. May script lahat yan. Itong mga kawalang hiyaan ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia, Philippine Navy warship, it is necessary for us to do. Kailangan. At saka dapat hindi itigil yan kasi China lang ang may gusto na itigil yan kasi bulungan ang gusto nila para makalamang sila. Importante yan. At palagay ko hindi rin papayag ang ating taong bayan na mapara yan. Ang nanguunggoy, huwag kang magpaunggoy. Kung hindi, mas unggoy ka kaysa sa unggoy. Nanguunggoy. Mas matindi, sir, kapag tinanggap mo na unggoy ka. Di ba, sir? Yun hindi ko tatanggapin na unggoy ako. ang isang issue natin, sir, whenever we engage the Chinese Maritime Forces. Pero mas mabuti pang tawagin kang unggoy kaysa sa nangungunggoy or nagpapaunggoy. Well, can you expound, sir, anong difference, sir, na nagpapaunggoy sa... Alam mo na inuunggoy ka niloloko ka Kung pumatol ka, maniwala ka sa nanguunggoy, talagang unggoy ka. Tayo hindi naniniwala dun Pilipino hindi naniniwala Yes, sir. doon. So hindi unggoy ang Pilipino. Yung mga tao nila ang unggoy kung naniniwala. Yung mga sumusuporta sa China, sir. Ayun. Sila ang nagpapaunggoy. Yun, nagpapaunggoy. De unggoy. Tinanggap na nila.
Anyway, mga kapatid, no, pwede nyo panoorin yan, yung interview na yan sa podcast ni Rear Admiral J. Tariela, mga tol. Pwede nyo puntahan dun sa kanyang FB page. No? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo at reaksyon. Hanggang sa muli, peace out.